Nag-alok ng pabuya na 20 million pesos ang pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ na alam naman nating pinamumunuan ni Pastor Kibuloy sa mga tao magtuturo kung sino daw ang nagbigay ng 10 million pesos kay DILG Secretary Abalos, mapa pribadong tao, pribadong kumpanya. At sinasabi din nila kasama sa 20 million pesos at sino daw makakapagturo sa nagpaplanong itutumba si Pastor Apollo Kibuloy. Grabe naman itong pamunuan ng KOJC. Ano po, ano na lamang ang sinasabi at hindi nila ilabas o isuko si Pastor Kibuloy na ilang buwan na nagtatago na alam naman ng mga netizens sa Davao City na sa kanyang baluarte lang daw ito at pinoprotektahan daw ng pamilya Duterte. Grabe, no? Saan ba kukuha ng 20 million pesos itong mga namumuno sa KOJC kundi lang daw galing kay Pastor Kibuloy at parang pangsaywar lang at para maengganyo daw yung mga kanilang kapanalig kung kanilang naniniwala sa kanilang simbahan para hanapin nga daw kung sino ang gustong magpatumba kay Apollo Kibuloy at kung sino nga ang nagbigay ng 10 milyon para ito'y mahuli. Grabe talaga, ano? Na ang sinasabi talaga na hindi nga daw hinaharap ng kapulisan ng Davao itong si Apollo Kibuloy dahil natatakot daw sila sa pamilya Duterte na siyang kumakadlong nga kay Apollo Kibuloy sa kanyang pinagdadaan ng kaso ng sexual abuse, human trafficking, money laundering na sinasabing hindi raw ito aalis ng Davao dahil nga pag umalis ito ng Davao ay madali itong mahuhuli ng mga pulis at ang mga operatiba ng NBI at hindi raw ito aalis din ng bansa dahil nga sa kanyang kinakasakuntang kaso din sa Amerika na may kinalaman din sa sexual abuse din sa mga kababaihan dun sa kanyang mga nananalig sa kanya. Grabe na to si Apollo Kibuloy pagka talaga meron kang salapi at marami kang kaibigang politiko ay hindi ka talaga mahuhuli hanggang ngayon. At sinasabi nga na napapalapit na midterm election ay magbibigay na naman ng salapi sa mga kaalyado niyang politiko, lalong-lalo na raw sa Senado at sa Kongreso ang kanyang bibigyan ng pondo para sa kanilang pangangampanya. Ano na lang mangyayari sa ating bansa kung talaga ang mga ganitong klase ng tao ay patuloy na namamayagpag at lalo na dun sa mga boboto sa midterm election. Sana matuto tayo kung sino yung ating boboto, lalong-lalo na sa sinasabing mga kaalyado nga ni Pastor Kibuloy na talagang grabe, ilang buwan na nasa social media, mainstream media at mga content creator na sinasabing nandito nga lang sa Pilipinas, particularly sa Davao, at hindi nila hinahalugog ang kanyang baluarte. Ang sabi naman ng ilang kapulisan, paano natin talagang hahalugin ang baluarte niya kung ang kanyang mga kapanalig at mananampalataya ay nagkakaroon ng people's power para hindi raw mapasok ang kanyang mansyon at ang kanyang property na kanyang pinagtataguan. Gano'n na lang ba talaga tayo pagka ang tao'y masalapi at maraming kaalyadong mga kaibigan na politiko ay talagang hindi basta-basta mahuhuli. Pero ang ordinaryo si Juan Pasang Cruz magnakaw lang ng prutas sa palengke ay talagang bukod sa Google Pay ng mga nasa paligid niya at bumuli sa kanya saglit lang at dahil na sa kulungan na wala man lang due process. Pero ito si Apollo Kibuloy na alam naman natin na may kasong money laundering lalo na yung kanyang pangtagahasa sa mga kababaihan ng kanyang nananampalataya sa kanyang simbahan at dinami pa yung mga kababaihan na minor de edad na kanyang ginagahasa. Sana naman mahuli na ito
at sa lalong madaling panahon para ito'y talagang iharap nga sa korte at ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa mga akusasyon na laban sa kanya. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatyak kung saan talaga haantong itong kaso ni Pastor Apollo Kibulo.